Alright, so may git isang buwan na sa akin itong Panox V2 at meron akong apat na paboritong feature na nagustuhan ko dito guys based sa experience ko. So kung nagbabalak kayong bumili nitong Panox V2, makakatulong itong video na ito. Tara, pag-usapan natin kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? So nga pala si Poy and welcome back sa channel. So simulan natin agad sa presyo. Magkano ba itong Panox V2? Kung naghahanap kayo guys ng 360 camera na quality at maaasahan talaga pagdating sa video recording, isa sa pwede kong recommend sa inyo itong Panox V2. So right now guys, dito sa kanilang Lazada, nasa around 22,000 plus yung presyo nito ngayon. So kung interesado kayo dito or naghahanap talaga kayo ng 360 camera, check nyo yung link nito dyan sa description box. Alright, so unboxing muna tayo guys. Ganito yung itsura ng box itong Panox V2 and as you can see, quality naman din yung box niya, no? Hard yung material. Then pag open natin dito, makikita na natin mismo itong Panox V2. Dito naman sa baba, meron tayong makikitang maliit na box dito, tapos meron siyang laman na parang soft case or travel case, which is good, no, para ready to go na kapag gagamitin natin to pag magta-travel tayo. At least day 1 pa lang meron siyang protection. And then sa baba nito meron siyang mga documents, tapos may kasama siyang microfiber cloth, which is good, no, para malinis yung lens natin kapag gagamitin natin to. And actually meron pa silang ibang pinadalang accessories para dito sa Panox V2. Meron silang available na hard silicone case or lens guard para dito sa ating 360 camera. Mas matigas siya compare doon sa kasamang case sa box. Kaya lang ang mapoprotektahan lang yung mismong lens. Tapos meron din silang available na Panox invisible stick. Ito naman guys, kapag meron kang 360 camera, hindi pwedeng wala kang ganito. Kasi ito yung isa sa importanteng accessories na meron ka dapat para sa 360 camera nyo. Itong invisible stick na to, standard yung haba niya. Pero meron tayong nabibili or may available sa Telesin official store ng mas mahaba pa dito guys kung gusto natin yung parang mga drone shots. And then meron din silang available na hard travel case din. Ito naman mas mapoprotektahan natin itong Panox V2. At the same time, pwede pa tayo maglagay ng ibang accessories na kasama. Quality yung material na ginamit nila dito, malambot yung padding niya sa loob. Hard case siya, so kahit na medyo mapitpit siya sa loob ng bag natin, hindi agad basta-basta madadamage to. And then meron din tayong kasamang clamp dito na ginagamit naman kapag sa motovlogging or kapag nagbabike tayo, ganyan. Pwede natin i-mount itong Panox V2 doon. Lahat ng accessories na nabanggit ko, makikita nyo rin yung mga links niyan dyan sa description box. Alright, so pag-usapan na natin yung isang feature na nagustuhan ko dito sa Panox V2. Yung pagiging 360 camera niya. Specifically guys, sa framing. Sobrang game changer nung na-try ko itong Panox V2 na isang 360 camera. Alam niyo yon, yung ilalapag niyo lang siya sa isang lugar and then pwede ka nang gumawa or pwede ka nang mag-vlog nang hindi inaalala yung framing or kung nakikita ka ba sa camera. Una sa lahat, number 1, napansin ko mas mabilis akong mag-shoot dahil yun nga, ipapatong ko lang siya sa isang lugar and then kung ano na yung gagawin ko, makukuha niya lahat. Sa post-production guys, pwede naman natin i-adjust yung framing dahil nga 360 camera to, so lahat ng angle makukuha niya. Actually, ilang beses ko nang nagamit itong Panox V2. Number 1, nung pumunta kami ng Aqua Planet. Yun yung unang beses ko sa paggamit dito at natuwa lang ako guys kasi yun nga, napakadaling mag-shoot gamit ang 360 camera na to. Para sa akin yung number 1 reason kung bakit kailangan mo ng ganitong klaseng 360 camera ay para kapag meron kayong event or meron kayong pupuntahan or new experience, nandoon kayo mismo sa lugar na yon while dinadocument mo yung moments na yon. Yung kumbaga parang ando doon ka pa rin, unlike kapag talagang mag-shoot ka sa camera, kailangan mo pang i-frame, kailangan mo pang ayusin yung angle. Not unlike kapag meron kang ganitong klaseng 360 camera, click mo lang yung record button. Tapos kung ano nang gusto mong gawin mo na. Kasi yun nga sa post-production, pwede mo nang i-angle or palitan yung framing. At yun yung talagang na-experience ko sa paggamit dito. Na-enjoy ko talaga yung pagpunta doon or sa ibang lugar. At the same time, alam niyo yun, meron kayong memories na pwede nyo mapanood. Dito na tayo papasok sa pangalawang feature or actually hindi siya feature yung experience ko, no, dito sa Panox V2. Yung pagkakaroon ng creative shots gamit ito. Alam niyo guys, yung mga nauusong ano ngayon, framing kapag yung parang GTA
vibe, yung nasa likod ka tapos parang sinusundan ka ng camera. Magagawa mo yun guys gamit ang 360 camera na tulad nitong Panox V2. Sobrang unique ng angle na yun, yung para bang may nanonood sa'yo na sinusundan ka lang kung ano yung mga ginagawa mo, di ba? Tapos meron pa akong specific na ginawa na in-extend ko itong invisible stick. Tapos ginawa ko siyang parang drone shot kasi wala akong drone. So dun sa pinuntahan namin guys sa isang campsite sa Arayat, nag-camping kasi kami doon tapos ginamit ko rin itong Panox V2. So may part doon na sinusundan ko si Ann na para bang naka-drone ako. Pero ang ginawa ko lang talaga doon, in-extend ko lang itong invisible stick tapos sinusundan ko lang siya. So yun yung isang benefit na pwede mo makuha sa 360 camera tulad nitong Panox V2. At yun yung isa sa nagustuhan ko dito dahil hindi ko siya kayang gawin or hindi ko siya kayang i-copy kung ano yung nagagawa ng isang 360 camera sa normal na camera na gamit ko tulad nito. Kasi itong camera na to very flat eh. So kung ano lang yung kung saan ko lang siya itututok, yung lens niya, doon lang siya. Not unlike dito, marami tayong possibilities na pwedeng gawin. Meron pang part na dinala ko ito sa gym habang nag-workout ako. Yun nga, pinapatong ko lang siya kahit saan and then alam mo yun, parang hindi ako na iistorbo sa pag-workout ko pero at the same time, nakakakuha ko ng shots, nakakakuha ko ng short clips no, na pwede kong i-post online. Now, proceed na tayo dun sa pangatlong experience ko dito sa Panox V2. Very user-friendly. Isa sa nagustuhan ko dito sa Panox V2 ay kung paano siya kadaling gamitin. No? So, ito nga yung screen niya guys. At touchscreen siya, so wala pa akong nakikitang problema sa paggamit dito. Swipe down para doon sa menu niya. Meron tayo ditong preview. So ito, lahat ng mga previous shots na ginamit ko gamit to guys. Pwede pa rin natin ma-preview dito sa mismong camera. Andito naman yung ating settings no para sa mismong camera like yung kanyang shutter speed, yung kanyang exposure and white balance. And then sa baba ng record button, andito yung ating modes. So ayan, naka 360 video tayo. Meron tayong flat video, meron tayong smart tracking, slow motion, time lapse, straight view. Sa photo guys, meron tayong interval, yung default niyan, default mode, at meron din tayong straight view. At ito yung isa guys na hindi natin makikita sa ibang 360 camera. So pwede tayong mag-live stream gamit itong Panox V2. Meron tayong custom RTMP kung gagamitin natin siya sa ibang platform. Pero meron tayong available dito na Facebook Live at YouTube Live. So ito yung isa sa unique feature no dito sa Panox V2. Meron tayong additional settings dito no para sa kanyang resolution and FPS. So as you can see, naka 30 FPS, 5.7K resolution tayo dito pero pwede siya hanggang 8K guys. Pero unfortunately hanggang 10 FPS lang which is not good kung gagamitin natin tong pang video. So pinaka sweet spot 5.7K para sa higher resolution or 4K naman para makakuha tayo ng 60 FPS dito. So madalas yung ginagamit guys 5.7K lang. And then meron tayong additional settings para sa view like follow or fix. So kahit na galawin natin yung camera, hindi nagmo-move yung view unless i-move natin siya via dun sa touchscreen niya. And then follow kung gusto natin na naka-follow yung camera mismo. So same thing dito sa kanyang photo no, meron din tayong additional settings dito. Meron tayong resolution ng hanggang 12K no. Ito yung isa sa main feature guys dito sa Panox V2. So meron siyang 12K resolution sa photo mode. Meron tayong HDR dito guys. And then pwede rin natin i-save or yung format ng photo dito ng JPEG at DNG. Now, pagdating naman dun sa pang-apat, actually wala siya dito sa mismong unit eh. Yung presyo, yung value nitong Panox V2. Yung mga features or yung experience na pwede natin makuha dito, sulit na sulit doon sa presyo niya. Maganda yung pinakita niya sa aking performance at the same time, yun nga, kakaibang experience din yung paggamit dito dahil napakadali guys. Kanina ko pa sinasabi pagdating sa framing,
napakadali, ilapag mo lang kahit saan, tapos pwede ka na mag-shoot. And then yun nga yung pangalawa, yung pagkakaroon ng creative shots gamit ang Panox V2. Hindi natin basta-basta yan makukuha kahit na sa smartphone na may AI camera capabilities or sa mga ganitong klaseng camera na gamit ko ngayon. Yung mga shots na pwede natin makuha dito, unique talaga at very creative. Now, meron lang ako dalawang bagay na gusto kong i-share sa inyo guys, bago kayo mag-decide kung talagang para sa inyo itong Panox V2. Number one, unfortunately, hindi waterproof itong Panox V2. Kaya nga nung dinala ko siya sa Aqua Planet, medyo nag-alangan ako kasi yun nga, basa, halos lahat ng part ng Aqua Planet kasi basa And then yun, medyo kinakabahan ako na dala-dala ko to kasi baka mahulog or may mapasukan ng tubig dito sa may grill niya. So yun lang yung isang bagay na gusto kong malaman nyo din. Now, sigurado ako magkakaroon sila or I think meron na, hindi ko pa kasi na-check doon sa site nila kung meron na itong parang waterproof guard or waterproof case na pwede natin gamitin dito. And then yung pangalawa guys, at for me, isa yun sa importanteng aspeto ng ganitong klaseng device ay battery. So meron lang itong built-in battery na meron siyang 1,500 mAh capacity. Hindi siya napapalitan. So either i-charge natin siya bago natin siya gamitin ulit, or pag gusto natin siyang gamitin, dapat naka-charge lang siya. Pwede natin lagyan ng power bank or nakahabang nakasaksak. Pero yun nga, mas maganda sana kung napapalitan yung battery niya para alam niyo yun, kahit bili tayo ng additional or extra 1 bat or 2 battery, para hindi tayo nagwo-worry na baka malubat ito. At para saan guys, very hassle kasi yung ganun, yung habang ginagamit mo siya, may nakasaksak na power bank. Well, battery life is okay naman. Makakapag-shoot ka naman dito ng isang buong vlog gamit ito ng naka full charge. Pero yun nga, for me, mas maganda kung napapalitan yung battery niya. And basically guys, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na to. Kung naghanap kayo ng 360 camera, no, na okay siya, maganda yung quality. Okay naman yung na-experience ko sa kanya guys. Yung pinakita niyang performance sa akin, nakuha naman niya yung gusto kong mga alam niyo yun, yung mga gusto kong ma-experience dito gamit yung 360 camera na to. So kung interesado kayo dito at nakapag-decide na kayo na bibili nitong Panox V2, meron akong official link dyan sa description box. Check nyo na lang. And that's it guys. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!